Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Alright, Luzon, Visayas, Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang Politika All the Way, and I am Jojo A. And as always, I'm very excited. Kanina lang nga, naabutan na kami ni Derek na nagkwentuhan kami ng aking guest kasi yung ating guest nakakatuwa dahil 3 yung kanyang anak, puro lalaki. At sabi niya sa akin, puro close daw sa mami. Yeah. Sabi ko, hintay-hintay mo lang, attorney, at magiging close yung pagdating na ng mga teenage years. But anyway, naunahan ko na kayo ng ating guest po ngayon is actually a lawyer, a content creator. He has kanyang mga followers is more than 1 million followers in both TikTok and Facebook and social media. You know, sabi po nila, if you know your law, that is very intelligent of you. But if you understand your people, that is a very, very noble of you. And that's precisely who we have right now. A very good-looking Lodi Cakes lawyer, Attorney Anthony Escasinas. Well, thanks for having me, Sergio. At hello po sa mga tagapanood po natin. Oh, Attorney, naibida ko na agad kanina. Pinag-uusapan natin. Diba? Kaya, pero masaya naman yun. Basta 3 boys ang iyong... Yes, Sergio. No? Masaya naman kasi nakaka-relate ka kasi naging bata ka rin nun. Oh. Ganun, di ba? So, Are you a strict father? hindi masyado. Hindi masyado. So, sa mother talaga sila Sa kasi. mother. Mas close talaga yan sa mother. Pagka sa una. Yes, Sergio. Oo, in my experience, kasi 6 kami puro lalaki. Oh, una yan talagang sa mother, talagang Pero there will come a time that they would need, there are things that they will only find out and they can only divulge, no? Kaya na usapan lalaki sa tatay lang nila. Yes, and I'm excited for it actually. Okay. But what the excitement now is ang ating kwentuhan. Yes, definitely. Dahil yung kwentuhan natin has given excitement to the whole country. Ako, ang tingin ko doon, attorney, actually, excited ako because I don't want to feel negative about it. Yes. Is the impeachment. Yes. No? So, sige, pag-usapan muna natin yung on the whole, in Yes. general. What is your view of what's happening now that it's running on the 6th day, itong impeachment natin? Well, yung impeachment itself is actually it's a win for the people. It's Okay. part of our constitutional process. So, ito naman ay talagang nasa konstitusyon natin and nakikita naman ng tao ngayon kung paano ito ini-implement. So, it's good na yung mga allegations dati, yung mga pasaring, ay formal lang dinidinig ng ating impeachment court. At ito naman talaga yung meron talagang authority para mag-decide doon sa bagay na yan. And Sir Jojo, ito pong impeachment process actually ay napaka-importante sa bawat Pilipino nito. No? Unang-una, yung involved po na official ay talagang yung isa sa mga pinakamataas nating opisyalis, Oo nga. Vice President. So, ayun, it's a good thing na ang mga tao ngayon namulat sa impeachment process nang makita nila yung kung paano didinggin yung mga ebidensya na inihahain ng prosecution at paano magde-decide yung mga senator judges para dito. Yung proceedings, no? Are they conducting it well, in your opinion, as a man of law? Are they doing it properly, or ano ba? Is it being? Then correct me if I'm wrong, Tony. Kasi alam ko ang impeachment court is, of course, different from a trial, no? Sa korte, Yes. di ba? So how is it different, the impeachment trial, from the regular court trials? Well, kung makikita ng ating mga kababayan dito sa impeachment trial, yung conducts kasi ng ating mga senator judges, yung defense team, and the prosecution, iba siya in a sense na sa regular trial is bound sila by technical rules. Rules of procedure sa trial. Dito sa Senate Impeachment Court, meron silang sariling rules at hindi sila bound dun sa mga technical
na procedure ng So batas entirely natin. different, no? Yes, it's different, but makikita natin na dapat pa rin i-maintain yung orderliness ng Proper proceedings. decorum. Yes, at ang kakaiba kasi dito sa impeachment trial, unlike yung mga regular cases, ito po kasi televised, di ba? It's a publicized trial. So, ang maganda dito, tao mismo ang makakapanood. And ang ganda kasi sa isang impeachment trial, ang totoo dyan, Sir Jojo, hindi lang naman yung respondent yung on trial at this point. Ba, maganda yan, Yes, ha? it's even the senator judges. Titingnan niya ng mga tao kung paano nila i-appreciate yung mga evidence na pinipresent, paano nila i-appreciate yung mga defenses na inihain. So, yun ang ganda ngayon. So, transparent. But so far, may mga nakikita tayo na mga parang pang grandstanding. Hindi nangyayari sa court yun eh. But understandable. Kasi factor din kasi dito yung napapanood kasi tayo ng maraming tao. So, yung ibang mga lawyers ay tinetake advantage yung yung moment nila to express their opinion, their conclusions, but it's part of the trial. And so far, okay naman po siya. Yung pagkakandak ng impeachment ngayon is okay naman so far. Yes. Very interesting, Attorney sinabi mo. At napakaganda, no? At least na bahagi din natin sa ating mga viewers, sa mga kapolitika natin, na hindi lang yung nasa sakdal, tama ba yung word ko? No? Yes. No, hindi yung defendant ang tinitignan dito and their evidence. The eyes are also on the presiding judges, mga senator judges natin. Yes. At saka yung may mga sumisikat din ng mga abogado ngayon. So, yung element of TV and it being broadcasted, parang nagkakaroon siya ng ibang parang dynamics, no? Kasi yung iba dyan, katulad nga ng sinabi mo kanina, some are just there to, some momentary fame, no? They're 10 or 20 minutes of fame, then some are grandstanding. So nakikita rin yan. And napakaganda din sa taong bayan for them to have their own analysis and decision of what's the whole process, no? Yes, Sir Jojo. Ang significance kasi nito, Sir Jojo, itong mga senator judges, kaya sila nandyan, they are elected by the people. So titignan ngayon ng mga kababayan natin if itong conduct ng mga each senator judges ay nagre-reflect ba sa will ko bilang Pilipino. Kaya nga tinawag na political process din ang konstitusyon. No? It's not just about the appreciation of evidence. Titingnan kasi diyan yung pag nag-decide kasi yung mga senator judges is more of the wisdom. No? Hindi siya sa technicality. So kaya ako nasabi kanina na they are also on trial. Kasi titignan ng taong bayan, ito bang mga pinili ko na magre-represent sa akin sa Senado ay sumasalamin sa aking pananaw pagdating dito sa kaso ng pangalawang Pangulo? Kasi kung hindi, so magkakaroon ng problema. Kasi definitely, nandun sila as representative of the people. Right. So, Tama. Maganda yung sinabi mo yan. They're also on trial. Yes, Kaya yes. siguro, lahat sila talagang on their toes, no? Yes. Kasi ang daming mga lumalabas na kontrobersiya. Katulad ng just recently, yung kay NBI Commissioner Matibag, no? Na who has yet to be on the witness stand. Pero apparently, parang from what I've heard, para yatang nagkaroon siya ng statements na patungkol sa isang grupo na merong, tas may tinamaan ng mga senator. Yes. na doon mismo, nawawala sa trial, sila na muna ang nagsasabi na, tawag dito, how would I say it? Parang sila yung feeling na na-intimidate sila, nagkakaroon sila ng ano. So, very colorful itong impeachment na to, no? Yes, Sir Jojo. At aware tayo dyan, yung latest nga kay Attorney Matibag. Yung kanyang naging pahayag sa Asian Games. Actually, yun ang binanggit niya. Asian Games. And it so happened na yung one of our senator judges, si Senator Cayetano, nandun. Ito naman ay nabigyan naman ng pagkakataon si Senator Cayetano. And nag-manifest siya
sa body tungkol sa kanyang pananaw doon. Mm. And syempre yung timing is questionable. Oo. Questionable. But as you all know, NBI sila. They Oo, have their mandate, Oo. but nakikita ng tao 'yan. Nakikita ng tao yung mga ganong galaw Mhm. ng administrasyon. Mhm. At definitely, ito ay nakakaapekto rin talaga sa proceedings. Kaya hindi rin ito pinalampas, Sir Jojo, Mm. ng ibang senador. Kasi ano sila nandun, sabi ko nga, on trial din sila. Mhm. So anything na makakaapekto sa kanilang duty bilang senator judges ay makakaapekto ron sa magiging outcome po ng, ng kaso na ito. Mm. Kasi nagbigay pa nga ng statement nag-statement pa nga si Senator Cayetano that they're really out daw to lower the numbers or get the numbers, no? I mean, essentially to have the the impeachment to be on the side of the Yes. of the government, no? To have the numbers. The only way to do that is for them to be para bang hindi na sila makapag-vote or something. So, kumbaga they're decreasing the Yes. the possibility of yung the other side not getting the numbers, Yes, di ba? yes. And nabanggit mo yung number, Sir Jojo. And hindi man maganda sa tengang pakinggan. It's really a number game. Oo. 'Di ba? Pagdating sa either conviction or acquittal, Yes, oo. it's about the numbers na kung nakuha ba yung threshold na kailangan para i-convict That's right. or it's not sufficient to convict. So, lahat yan ay importanteng mga issues ngayon. And Sir Jojo, yung taong bayan ngayon sobrang engaged dito sa impeachment trial. Nakikita nila yan. Yung mga ganong move na bigla na lang yung isang senador nakulong, Mhm. yung isang senador naman ngayon ay tila iimbestigahan. Mhm. Lahat yan ay ina-absorb ng ating publiko. Mhm. So, hopefully ay itong proceedings ay maging mas maganda pa rin yung maging takbo. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Everything now is out in the open. Yes. So whether the wrongdoings were a long time ago and kept from the public eye, accountability has no time and boundary, di ba? So, Yeah. kaya lahat sila. Yes. Sabi nga, di ba? History is written by the victors. Right now, ang government, sila yung may hawak ng So, pwede nilang whatever it is that the past that you have. Sila Sir Jojo ang may hawak ng beat ngayon. Oo, hawak mo So, naman. Well, Nasa kanila yung bit, di Well, ba? interestingly, I agree with that position. Wala naman yung time element, hindi naman pinag-uusapan. Oo, accountability As long, yung accountability ay kahit noon pa yan Oo, nangyari. nangyari. Oo. Ayun. Ang ano lang po, Sir, sabi ko nga kanina, yung NBI has its mandate naman to Yes, investigate. But the way it turned out, timing, and kung kailan niya sinabi, the way he said it, yung ni Director Matibag, ay sabi ko nga, tao ang mag-uusga. Ito bang ginagawa ng gobyerno ay may kinalaman ba sa impeachment, Sir Jojo? Hindi naman tayo pinanganak lang kahapon. Right. Diba? Right. But definitely, sabi rin naman ni Senator Cayetano, kung iimbestigahan nyo ako, walang problema. But ngayon nga, sabi ko nga, all eyes ay nandun sa impeachment trial. So, yung mga ganong pangyayari ay talagang makakaapekto dito sa ginagawang proceedings. Kasi isa sa mga senator judges ang nakasalang na naman. That's true. Yes. Oo nga eh. So definitely, for accountability, walang issue dyan. That's right. Yun lang, actually, yun lang naman ang nakita kong ni Director Matibag, no? Na tawag dito, yung kanyang where he's coming from. Yes. Na yung if there are things na nangyari in the past, it does not mean it should be buried in the past. Kaya lang, yung katulad nila, sabi mo, bakit ill-timed naman yata? Yes, Bakit yes, yun? yes. Parang napaka-convenient naman, no? So,
Again, that's what makes it more Well, interesting. maybe it's part of the process, di ba? Part of the process, part of the politics Yes. behind it. Yes. Di ba? But you have to give it to Director Matibag, ha? Talagang, talagang, ano siya, palaban talaga si Director Matibag, you know? Yes, yes. When he's a exciting, fascinating personality also, no? And he's a lawyer din, eh? Yes, di ba? yes, he's a lawyer po. Anyway, so right now, we're talking about the numbers. Kanina, Yes. sabi mo na, and it's like we've also mentioned here, lagi natin pinagaan, it's a numbers game, eh, no? Yes. Pero yung, apart from the numbers game, attorney, yung mga magpe-present ng evidence, especially against yan, prosecution, di ba? Inilalatag na nilang lahat, ganyan. You think it would also affect yung standing ni VP Sara on, when it comes to 2028? How much weight will this be on her political Well, ambition? yes. Or So far as the 2028 political run. election is concerned, this impeachment trial is of prime importance. Talaga napaka-importante na to. Oo. Sa kandidatura ni VP Sara, in-announce niya na kasi ito eh. Oo nga eh. But overall, actually, yung impact nito is for the overall political landscape pagdating sa 2028. So remember, yung nag-impeach dito, yung from the House of Representatives, ang dami. Oo. So sabihin na natin, example, hindi nakuha yung conviction dito and tutuloy si VP Sara. Definitely sa mga alliances, malaking impact yan eh. Oh, yeah. Kasi sa local, sa local levels Oo. hanggang sa national. So napaka-importanting nito, part ng build up papunta sa 2028. And even senators, they are mindful of it. One of the considerations nga ito. So medyo yung presentation of evidence na to pull her down, at least yung ratings niya, talagang medyo that will make an impact also on her run for 2028. Yes, Sir Jojo. Malaking Kasi sabi ko nga, publicized siya eh. Makikita ng mga tao. Nabanggit mo yung ratings. Interestingly, at this point, on the latest SWS survey, si VP Sara pa rin ang highest rated net Siya pa rin, satisfaction rating. Oo. Kahit na sa dami ng kanyang ibinabato sa kanya ngayon, siya pa rin pinakamataas. Siya pa rin. Siya pa rin po. With a positive 29, I think. So, makikita natin along the way as this impeachment process progress kung magkakaroon ba ng shift sa view ng general public. Oh, well, let's go to the witnesses. Attorney, no? Pati mga batuhan ng nakakatuwa, batuhan ng mga abogado, back and forth, no? Yes. What do you think of the witnesses? Anong Well, the witnesses so far, sa akin, nakikita ko maganda yung presentation ng prosecution. And maganda yung naging strategy nila na inuna po kasi, Sir Jojo, yung issue about the grave threats and inciting to sedition. So dito kasi, siguro it's part of their strategy nga naman. Ang kailangan nila ipakita ron yung video, which they did naman. Yung way kung paano siya naipresenta, maraming naging katuwaan ng mga tao. But it's okay naman po. But ang ganda rito, Sir Jojo, alam mo ba yung mga tao ngayon, sa sobrang sila rito, yung parang drone sila sa impeachment trial. Parang mga nagiging abogado na rin eh. Diba? Yung tipong... I object! Yes. But the hearing na, let us proceed. Parang gano'n, yung dating tambay lang, kwentuhan lang na. Yung kwentuhan lang nila dati, yung ano yung gagawin natin bukas. Ngayon, ang kwentuhan nila, Sir Jojo, tama ba yung prosecution? Tama ba yung ebidensya? Mga gano'n na, di ba? Which is a good thing, di ba? At least yung people kasama talaga dito. They're involved. They engage sila. Yes. And yung both sides, prosecution and defense, they had their moments. Nagkaroon ng mga mahilig kasi yung mga tao doon sa tabloid type eh. Diba nung first day, too much rap. Parang Netflix nga yun tayo. Parang gano'n, parang naging Netflix eh. Parang nung unang day, naging tabloid yung
photocopy. Considered yung original, parang original. ganon. And then, the next is yung typo error, Ah. ganon. And so, yung mga tao, hook sila ngayon sa proceedings natin, which is good. But, doon sa tinatakbo, Sir Jojo, sa totoo lang, if sa mata ng lawyer, maraming pagkakataon na ganun na hindi siya dapat nangyayari. But, Like what, for instance? Give me one. yeah, yung nabibigyan ng pagkakataon nga yung isang, like yung sa prosecution, nakakapag-express siya ng conclusion of law, yung para bang sinasabi niya na ito ang dapat application ng batas. Okay. Ito po kasi a role ng mga senator judges. In normal trial, hindi allowed yung ganon. Unless binigyan ka ng pagkakataon to present your side. But during trial, during the direct examination of witness, hindi ka pwedeng magkaroon ng mga conclusion of laws o conclusion of facts. Hindi siya allowed. And siguro yung ating presiding officer ay medyo medyo maluwag. But on the last proceedings nakita ko na may naman na higpitan siya. Hindi kasi siya maganda, but understandable din, Sir Jojo, itong impeachment nga ay napapanood ng public. Yes. Talaga ite-take advantage siya Right. na mapapanood. But yung mga ganong mga... Pampadagdag ng 1.1 million. Yes. Ng followers ba? Hindi ka Parang tulad mo, ganon. Tony, no? Gwapo lang, tsaka magaling. No? Hindi na kailangan pa nun. Di, pero, alam mo, it's exciting to note na itong impeachment na ito has actually sparked tawag dito, parang sa nerve ng mga Pilipino to really get involved Kasi katulad na sinabi mo kanina, kahit tambay lang, abogado na ngayon di ba? Tsaka nakakatuwa silang magdiskusyon no? No, I think the problema, yung iba, they do it in jest. Yes. Just for the sake of hilarity, Pero yung iba talagang sila no? Sensible yung kanilang pananaw. Yes. Nagre-research sila, Sir Nagre-research Jojo. sila. Magaling yung mga masa natin. Even makikita mo sa social media. Oo, di ba? Pagka may mga commentaries, even yung mga experts, pag may nag-comment doon, ang gagaling, parang mga di ba? nagre-research. Parang mga Which is so good. Okay din naman. Okay At least, din naman. ma-appreciate mo, masundan mo yung proceedings. Kasi talagang magre-research ka, hindi po lahat madaling intindihin yung nangyayari. That's right. Yung sa mga ebidensya, yung mga objections, i-research mo. And sa part ko naman, bilang vlogger, doon naman ako nagsusupplement. To explain, di ba? Para ma-appreciate nila. Right. Para magkaroon sila ng clear understanding, pati yung processes, no? Yes, Sir Jojo. Ang inaano ko lang dyan talaga, Tony, one of my most medyo deep ponderable ko about the whole thing, yung was there ang unang binaano nila is was there really an intent to hurt? Yan ang nagiging basihan ng meron bang yung salita ba ni VP Sara na kung ako'y may nangyari sa akin, patayin mo si ganyan, okay. Sabi nila conditional, no? Na pag may nangyari lang, tsaka mo patayin. What if, one, was there really an intent na is that a valid way of doing it? Number two, what if, ang sabi nila rin, is kung hindi ka nga wala nga nangyari sa'yo, pero it still happens. Will it be on the Vice President or, di ba, yung mga gantong senaryo? What can you say about this? Well, Sergio, ito nasa merito na to ng case. Ang importanteng tignan diyan, which is pinakita rin sa proceedings, tignan din yung context Okay. Yung context bakit siya sinabi. So, before kasi itong impeachment proceedings, maraming mga clippings na nagkalat sa social media, yun lang mismong utterances ni VP Sara. Dito sa impeachment proceedings, itong depensa nagkaroon ng pagkakataon i-play yung before proceedings. It turned out na yung kanyang utterances na yon against the first family ay motivated by a question doon sa part ng mga media na nandun sa press con. So titingnan din po yung context Sabi nabanggit mo yung intent, Sir Joe. Pagdating po doon sa grave threats, one of the most important element diyan is deliberate intent.
Okay. na manakot. Talaga, Diba? okay. To commit a wrong amounting to a crime. Yung deliberate intent. Yun po yung titingnan dyan. And at the end of the day, Sir Jojo, na ilatag naman yung video, yung ebidensya, ang kakaiba dito sa impeachment proceedings, unlike doon sa mga regular cases sa korte, yung appreciation niyan, Sir Jojo, ay nandun talaga sa discretion ng mga senator judges. So, it's not just about whether or not nakumit ba niya yung crime na yon. But ang tanong ngayon is, ito bang ginawa niya? Is it enough na for her to be impeached, ma-unseat sa kanyang pwesto? Ano? So yung namang pagpipresent ng ebidensya, nabigyan naman ng pagkakataon. But definitely, at the end of the day, sabi ko nga, Sir Jojo, ito kasing senator judges, when they exercise their discretion, kunyari magde-decide sila, either convict or acquit. It is a political question. Sa aming, sa legal profession, political question siya. Bakit? Hindi siya justiciable. No? So let me explain maikli. Political question siya kasi pag sinabi ng judge sa aking pananaw ay si VP Sara ay nagkasala, nagkaroon ng betrayal of public trust. Kung ano man yung naging basihan niya doon, it's his discretion na hindi maku-question, Sir Jojo. It's unlike regular cases, hindi mo yan pwedeng i-appeal Hindi mo yan, even sa Supreme Court, hindi mo pwedeng i-appeal yung magiging verdict ng senator judges. Because ng impeachment court? Yes, na impeachment court. Okay. So, yun yung kaibahan niya sa regular courts. So, yes, importante pa rin yung paglalatag ng mga ebidensya. But when it's so insofar as to the pagdedesisyon ng senator judges, it is more of a wisdom question rather than legal question. Okay. So, gano'n siya, Sir Jojo. Ganda naman ng pagka-explain mo na niyan, Yun po Tony, yung no? kaibahan sa political question, sa justiciable question. Oo, ganda. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Mga kapolitika, sabi nga ni Tony, so iba pala yan, justiciable And political against question. and political, no? Yes. The other one is upon the discernment and decision according to the wisdom, Yes. personal Yes. of the presiding judges. Yes. Pero pag court, of course, syempre, iba na yon, no? Pag sa court, you can still appeal. Yes. Pero niyan hanggang Court of Supreme. Appeals, o, di ba? Hanggang sa may Supreme Court. Pero dito nga naman, one time, big time ito, no? Wala, Sir Jo. Wala na, Itong no? mga senator judges natin, pagka nag-decide sila for kung ano man yung maging basihan nila, Oh, yun na yun. ire-respect yun. Oo. Kasi they were elected exactly for the purpose of exercising this discretion. Ganon kapangyarihan ng mga senator judges. So, Apart from the fact, of course, that these are all three different branches of government, no? That you cannot, yes. So wala naman lang legal remedy si Wala VP po. Sara niya pag pag nagkataon, no? Na para bang sige, no, we will take it to the higher court, which is the Supreme Court, to elevate it to the wala nang appeal yan, Yes, One yes. time, big time yan, and that's it. Ang hold lang dyan, Sir Jojo, kahit na ganon sila kakapangyarihan, they are accountable to the people. Yes, Sabi ko yes, nga, that's correct. yun Oh. din sinabi ko sa iyo. Kung ano may maging pasya mo dyan, yan ba ang will ng ating mga kababayan? Yeah. So, paano kung hindi tama. nila will? Ano ang remedy ng taong bayan? Darating ang elections. Yes. Sir Jojo. Tama. Yun naman ang nila, Yes, they will have the opportunity to express their. Diba? Yan naman ang kanilang, kumbaga, yung the great equalizer, Yes. no? Na kung hindi ka nag-perform and nag-decide according to the people's will, then, you will suffer the Yes, consequences Sir Jojo. via the elections. That's why it is a political process. That's a Sir political Jojo. process. Beautifully said, Tony. Yes, Galing. yes po. Nakakatuwa Opo, siya. naman yun. Kaya lang, nakakatuwa lang, pero actually nakakalungkot kasi Yes. nagkakagulo tayo. Yes po. Di ba? And Especially now na with all the things that are happening, now is the time talaga actually to be more sana united. Pero
I've always been very vocal about this from the very beginning no, when the unity team para bang it's the first time in so many years that we have a president and a vice president that have yung bang joined together na with the same mission and vision. Tapos medyo halfway pala, wala pang halfway, nag-away-away na. Sayang no? Well, it's a sad thing for Filipino people. Oo nga Actually, di ba? that's the expectation of the people. Oh, Magkasama sila, inalal sila pareho. Oo nga di ba? It turned out na maghihiwalay. And yun ang nakakalungkot din, Sir Jojo, na nabanggit mo. At this point in time, ang daming kinakaharap ng bansa natin. no? But ngayon, dito tayo nakafocus. No? Hmm. Pero yung mga usapin para sa ikagiginhawa ng mga kababayan natin, yung mga usapin tungkol sa mga krisis na pinagdadaanan, para bang naisantabi siya. Oo nga Oo nga Actually, hindi lang ngayon, Sir Jo. Leading to this impeachment trial ay medyo mabagyo na yung political climate dito sa atin. Yun po ang yun ang cost. Sabi nga as our Chinese friends will say it, we are living in exciting times. Yes. So, it's either you get happy about it or sad about it. It's sa atin na lang yun. Kaya ako, attorney dito, basta ganito, laging iniisip ko na lang. Kumbaga, sabi nga nung sumalangit naman nating kaibigan na si Freddy Aguilar, tawanan mo na lang yung problema kasi if you feel bad about it, it will not solve any. No? Yes. So, you think about it na lang and then the great now is how to cope. Yes. But cope and get involved, but cope is the better word for it. Attorney, mag-ano tayo ha? Let's talk about the senator judges naman. Okay. Ito maganda to kasi pag-uusapan natin yung sinabi mo nga kanina na all eyes are on them also. Yes. They're also on trial, di ba? Sino sa tingin mo ang out of the presiding judges, sino sa tingin mo ang pinaka-agresibo when it comes to Aggressive. One is Senator Cayetano. Cayetano. Nakita mo. Hindi mo nga makita ngayon, parang nagiging defense counsel na rin siya. Joke lang. But that's the reality Defense of it. counsel na. Kasi, di ba, tumatayo. Siya na yung nagtatanong. But it's part of the process. As senator judges, they can do so. Pero I'm sorry, let me just cut you very quickly lang. No? Pero naalala ko very rare na nangyari yan during the time of the previous impeachment courts Pero now parang, does it follow that the defense team needs more muscle? That's why they're Well, sabi ko nga, politika talaga ito Sir Jojo. Leading to this impeachment trial, hindi naman maitatanggi yan sa public Yung, ito naman sa personal view ko. Yeah. Leading to this impeachment trial, meron na rin naman talaga nakitang mga may kulay among senator judges. Yes. Hindi mo madideny yan. So, nung nagtatrial na, sa akin, siguro, expected ko na rin na mangyayari. But, sabi ko naman, Sir Jojo, wala naman sila nilalabag. As senator judges, talagang pwede silang magtanong. Nagkakataon lang, yung tanong nila parang, parang tanong na dapat ng depensa yan. Nangyayari yan. Sa other side, meron din naman, Sir Jojo. Meron both sides naman, both sides naman. Ang napapansin ko dyan, Sir Jojo, si Senator Hontiveros. Gano'n ba? Opo. Oh. Pero very articulate naman po yung tanong niya. But kung aaralin mo yung pinakatanong, mostly kasi sa past proceedings na to, nagtatanong siya ng mga conclusion of laws conclusion of facts. Na napanood ko rin na ang presiding officer ay nakapag-warn din naman na i-avoid siya. I see. So, makikita mo talaga, Sir Jojo, sabi ko nga, it's a political process. The way magtanong. Katulad nun, I'm sorry, Yes. was there, yung when you say conclusion of laws, Papa. does it follow that it is not you're talking about the procedures but Yes. you're not talking about the evidence. Yes. So the procedure somehow disallows it. Tama ba yun? Yes. Okay. Pero yung substance and form does not necessarily mean that it's incorrect. Tama ba? Yes, Sir okay. Jojo. So it's the proceedings lang. It's the proceedings. Okay. Especially when you are a senator judge. Okay.
hindi basta-bastang mag-i-elicit ka ng o kaya magtatanong ka Ah. para mabigyan siya ng pagkakataon na sige, ipresenta mo yung iyong conclusion diyan. Ah. Na dapat siya ay ma-convict, ganun. Hindi dapat binibigyan ng pagkakataon. I see. So, So, hindi pa muna dapat. Hindi pa muna dapat. Sa dulo na siya, lang. Sa dulo siya. na lang. But Okay. ano naman po, in fairness naman sa proceedings ngayon, na take note naman siya ni Senator Chis Escudero, which is a ganun good ba? thing Okay. na para maiwasan na. So on that note, sino sa tingin mo ang nagiging mga sino sa tingin mo Attorney, mga nagiging sa presiding judges natin? Sino sa tingin mo ang mga nasa prosecution side? Oo, maganda yung tanong niyo, Fran. Baka maano ako dito, ha? Prosecution side, Sige, bulong mo na lang ng malakas. oo, ayun. Mahirap sa ngayon, but the way they conduct yung questioning, I think it's unfair at this point na sabihin prosecution siya. But sa isang normal na Pilipino, makikita mo siya eh. So it's for the people to decide. I see. Kasi makikita mo the way they deliver a question to a witness, it's more on leaning sa conviction, jury of the prosecution. Makikita, lilitaw siya eh. Okay. So, I let the people decide. Yan lang. Mahirap ngayon naming. Ganun And ba? ito po, Okay. sabi ko nga, it's a process talaga, Sir Jojo. Hindi ibig sabihin na before nakikita mo sila pag na-interview, parang against sila kay VP Sara. Or nung na-interview sila before, parang pro sila kay VP Sara. Ngayon kasi on trial siya eh. So maraming pwedeng mangyari Okay. na factor. Okay. But I believe meron na ring mga talaga shoe-in na ito ay for conviction. Meron po talaga yan. Hindi yan maiiwasan. And again, sinabi ko naman kanina, it's part of their authority to exercise that discretion. Mandate nila yan, Mandate ah. nila yun. Well, in the same manner, in the same breath na meron ding defense. Yes. Defense presiding judges, defense lawyers ng, Yes. ni VP Sara, ni Sara Duterte, di ba? Well, So, it works both ways, Yes. actually. yun ang realidad, Sir Jojo, ng ano natin ngayon, ng impeachment proceedings. And I think the people knows that. And that's precisely the reason, and yung ang ano mo is more a political exercise Yes. than an actual impeachment Yung- court, no? yung evidence-based, Parang ganon. evidence-based, Yes. no? Parang hindi masyado ng... Kasi actually, lahat na yata i-represent nila dyan has always been... is available even prior to this impeachment court, di ba? I mean, impeachment trial, eh. Yes. Lahat ng sinasabi ng prosecution and the way the defense is parrying it Mm. has always been Yes. in the media, in social media, Yes. and it's always been there, di ba? Yes. Sabi mo nga, parang Netflix sa Sir Jojo eh. Leading to this impeachment trial, marami ng mga na interviews, marami ng mga statements. Oo, So, di ba? but ngayon, dahil on trial, kailangan dumaan sa proseso. Oo. Yun po ang importante. Yun ang pinakamaganda. Tama naman yan. Yun ang pinakamaganda, di ba? Tony, Yes that po. there's a process that we need to follow, di ba? And more than that is, yung process na to, we have the people engaged Yes. now, no? Yes. Na parang mas nakikita nila, ay namumulat sila sa mga nangyayari. Di ba? Yes Oh, po. kaya, well, well, let's go to ano. Ito, buti, habang naandito ko, mapag-usapan naman natin. Alam mo, lately, attorney, sadly, isa yun sa mga hinahanap ng mga tao with the previous administration is the quick and swift justice. Sadly, and I condole and I sympathize with the yung family nung mga riders, 2 or 3 riders yata natin ang medyo na na naman no na nakawan na ano pa na ba, so napatay pa, sorry for the word, no. Now there's an ever growing clamor again for the death penalty, di ba? So, what is your take on this? Well, Sir Jojo, itong call for pagbabalik ng death penalty, it's understandable at this point. It reflects yung frustration ng mga tao eh. No? It's one way of saying na nakikita nila ito na isa sa mga solusyon na po pwede. Hindi ko po sinasabi na yun lang talaga yung solusyon. Na po pwedeng kahit papaano ma-eliminate or ma-lessen yung mga ganitong mga
incidents. At yung pagbabalik po ng death penalty, even before, yung talaga pong nagiging issue na po yan. Oo nga, oo. Especially now, ang dami pong mga news na talagang shocking, di ba? Hindi, Oo, tingin mo, dapat hindi nangyayari. Oo. But this should be put on the table by our legislators to study it. At importante kasi dito, Sir Jojo, hindi yung para kang reactive yung dating. Kailangan pag-aralan mo mabuti. Yung itong clamor na ibalik yung death penalty. But definitely ito ay nasa discretion na ngayon ng ating mga legislators. Pero Yung may nakalatag pangangailangan. na dyan, matagal na, di ba? Yes. Andiyan pa rin naman sa Congress yan, I Yes think, po. no? Yes po. Nakabinbin lang, ano? Yes po. And ano po kasi Sir Jojo, it's not just about bringing it back. Meron na po kasi tayong mga conventions, mga pinirmahan ng mga international agreements Okay. na for consideration. Na pag binalik natin itong death penalty, posibleng masabi na tumiwalag tayo doon sa mga ating mga... Okay. Let me just cut you. Para lang doon sa nakikinig. So right now, attorney, you're saying, meron pala na tayong parang mga we are committed to no death penalty. Meron na po. tayong grupo na sinalihan yan as a nation. Yes po. And yun po okay. yung isang naging motivation din po dyan kung bakit po na abrogate po yan before, na repeal siya. But times are changing. So at this point it's good na i-consider po ito. Pag-aralan mabuti. Sabi ko nga yung nangyayari, yung paglabas na naman ng issue ng pagbabalik ng death penalty na yan ay yung nagre-reflect kasi yung frustrations ng tao doon sa mga nangyayaring mga kriminalidad recently. So ano yun? Parang do you think it's a decision now that was made or there's a clamor for it because of I emotional think it's more of a clamor. And ang titignan po dyan yung necessity talaga niya. And sa aking pananaw it's not always the penalty. It's more than that. Yung pagdating sa mga nangyayaring mga sobrang lala sa ating criminality. It's not just about the penalty na itataas. It's dapat holistic approach . Kailangan yung atake mo doon, hindi lang doon sa penalty ang titignan mo. Ano ba yung current mechanisms natin? Ano yung current laws natin na in effect kung talaga bang to discourage o hindi na mangyari o maiwasan or malesen yung mga ganitong pagkakataon. Oo nga nakita ko nga. On that note, sinabi mo yung about the penalties. Parang parang itinaas lang yata. There was a clamor for parang itaas lang na instead of this X amount, dapat gawing gantong amount. Parang to me kasi, attorney, if you put a price on a person's life, you can never put a price on a person's life. Yes. Di ba? Yes. So kaya nga ang clamor nila is a death o a tooth for a tooth, an eye Yes. for an eye. Di ba? So parang hindi siya... kasi yung iba nagsasabi, dapat yata, 200,000 o 500 gawing 1 million, ganyan. I don't think there's ever a price that you can put on a man's life. Yes, diba? I agree. Oo. I agree. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Nagbabago ang panahon . Oo. So, Yung nagbabago ang panahon. tama. So Oo. kung nakikita natin ngayon na sobrang lala ng mga nangyayari, kriminalidad dito sa ating bansa, itong mga ganitong mga panukala o yung mga inihahain ng taong bayan ay dapat i-consider po. Parang parang hindi na death penalty, death immediately. Yun dapat yung nasabi nila. Ganun. Di, pero grabe naman talaga, Opo, attorney. grabe. Alam mo, minsan, or, baka naman, kasi naman, I don't know if you'd agree with me, attorney, no? This has all been going on for how many years? Maybe decades. Kaya lang ngayon, parang na-highlight yata because of social media. Yes. Di ba? That's one factor. Kasi Paano? sobrang connected na tayo ngayon . So once na mayroong nangyari na sobrang lala, na-access ng mga tao . Even before kasi hindi ka agad nakikita.
But hindi ko po sinasabi na yung masama noon ay yung masama noon ay hindi na ilalabas. But ngayon kasi kitang-kita siya. Nakikita siya ng taong bayan at ito, pagka na-access ng mga tao, lalabas yung frustration, syempre. Na dapat taasan yung penalty, yung mga ganung mga clamor will pop out. Okay, let's not talk about social media. I congratulate you for an ever-growing millions of followers. Lalo pa sanang lalago ang following mo sa TikTok mo and all your social media platforms. Dahil to si Atty. Magaling na, gwapo pa. Okay, sabi ko nga siya, parang di yata pantay ang Panginoon Diyos sa mga ganyang banat ng binigay siya. But you're very articulate, Atty. Nakakatuwa naman na yung mga kwentuhan natin. Kaya lang, sayang na kulang na tayo sa oras. But Yes. what else do you do? Do you, apart from lawyering and being an attorney, but Well, right now, I am a government lawyer. I am municipal legal officer sa Laur, Nueva Ecija. And nabanggit mo yung vlogging. No? It's fulfilling sa akin na makapag-share. Alam mo, Sir Jojo, at this time na parang sobrang dami ng negativity. No? I'm trying my best to insert dun sa social media yung mga ganitong mga contents na may matututunan ka, may impact sa buhay mo, magagamit mo sa pang-araw-araw mo. Siguro doon ako pumapasok. And fulfilling sa akin bilang lawyer. Alam mo, Sir Jojo, kasi nararamdaman ko yung disconnect ng mga batas doon sa mismong mga tao. Parang pakiramdam ng tao, ang hirap i-access eh. Pagdating ng batas, yung legal service, hihingi ka ng legal opinion, ang mahal. Diba? So ngayon, nag-take advantage ako dito sa digital age natin. Ang naisip ko, itong mga dinidinig ko na mga kaso, hindi naman malayo. Yung ibang tao, ganito rin pinagdadaanan. That's right. So I focused on yung mga issues na karaniwang kinaharap ng mga Pilipino. So doon siguro na-hook yung aking mga followers. And thankfully po ay ngayon ay malaki na siya at nakakatuwa. So ayun, Sergio, ako naman bilang lawyer, sabi ko nga ang aking pong motivation dito sa pagba-vlog ay mailapit ko yung batas sa tao. Ganda naman. Beautifully said. Oo, Yes tama. po. Kasi, sino ba nagsabi nun? Those who have less in life should have more in law. Tama ba yung sabi? Yes po. Yung ba yung sabi? Correct. Tama, no? Yes Oo, less in life and more in kasi dati kong joke dyan pero kung dating joke dyan, yung mga kawawa naman yung mga maliliit natin mga kababayan na yung justice nila, justice na lang. Yun nga. Di ba? Sergio. Pero if they have the likes of you who are able to who's able to explain to them at saka yung accessibility to at least yung mga unang preliminary law or mga bagong simulain kung paano gagalawan yung isang bagay na magre-require ng legal action, at least alam na nila. Alam na po nila, Sergio. Diba? Pogi pa. Salamat po. And ko na rin po, maisingit ko na rin. And sa platform ko rin, syempre yung mga social issues ay tinatouch din natin. Good. Like yung issue ng flood control scandal. Hindi natin napag-usapan yan. Sige. Yan nga, sa flood ang lang po, Sir Jojo, ang dapat makita po ng taong bayan dito sa yung corruption scandal na to, it's enemy of all. Kalaban natin itong lahat. Hindi ito tungkol sa kulay, sa sinusuportahan mo. Pagdating sa corruption, dapat united tayo dyan eh. So, ang nangyayari kasi ngayon, we are so much divided eh. Natatakpan na yung issue, yung ating clamor for accountability ay natatakpan na ng ating political color. That's But I ang agree. importante dito, ang dapat lumabas is pagdating sa corruption, kalaban natin lahat yan. That's right. No? Na hindi tayo dapat nagkakatalo dyan. So, I am an advocate of it na yung accountability, kasi kung walang mapapanagot at ito ay lumampas, so mensahe niyan? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, right. Tuloy-tuloy po ito. So, ayun po, Sir Jo. Sana hindi mawala Yes sa isipan ng tao, no? At di Okay, what's your go-to song just in case lang tayo yung magkaraoke ngayong araw na to? Ano ba magandang Siguro, kumakanta ka ba ng Eraserheads? Eraserheads. So, kilala ko yung mga yan. Yeah, po. Doon? Maraming hit ang sa Eraserheads.
Now with a smile. Na, 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 Pwede yan, Sir Jo. na, 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 na. Yung Huling El Bimbo. Oh, paano nga yan? Kamukha mo si Paraluman. Tung dum. Nung tayo ay bata pa. Tat, 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 tat. Ibang version At ang to. galing-galing mong sumayaw. Tung, 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 Mapabuhay man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakaindak, Nakakaindak, nakakaaliw, nakakaaliw. nakakatindig. Balahibo. Galing ka. Thank you, O Sir Jo. nakakatindig balahibo ang iyong presensya rito, Thank you, Tony. Sir I thank Jojo. you for being with me. I wish you well and your family. Tapos magkwentuhan tayo ulit. Ha? Yes, Sir Jojo. Maraming salamat for making time. Yes, thank you, Sir Jojo, for giving me this opportunity. Thank you. Tony Anthony Casinas here on the sa ating Politika All the Way. Politica all the way. Ay, maraming salamat uli, Attorney Anthony. Sabi po ni Attorney na nakatutok daw po ang mga mata ng tao sa ating mga senator judges. So, they're also, in a way, on trial dito sa impeachment trial na to. No? And another thing, sinabi po niya na ang senator judges daw pong mga decision po nila at the end of the day will also be about politics. No? And it's also going to be about 2028. And last but not the least, napakaganda po rin po ng sinabi niya, the accountability naman daw is not bound by time. Okay, so dyan po nagtatapos ang Politika All the Way. Lagi po nating tatandaan, discussion po, hindi away, opinion, hindi po personalan. This is Jojo A. Peace and love. Politica all the way.